Ayan na naman, nagsemyento. Nag-isip-isip na naman yung anak ko. Malapit na pa uwi. Wala pa yung kargo niya na sa Makati, 2 karton. Nandun lahat yung mga gamit niya. Halos wala na siyang isuot na brief kasi nga nandun lahat yung mga gamit niya dun sa karton. 2 karton guys, yan siya. Sino nandiyan? Allah, nagitini, Allah, sobra kayo magpataray. Allah, sobra kayo. Makati Express, ayan. Apay nga awan mutan, manong abuna na, talubulan di bakasyon yan ako, dadto yan, dandani mo nagsublen. Before nga agawid, matagal na nilang ipinakargo yung 2 kargo. 2 kargo. Nandun lahat yung mga gamit nila, yung mga iniipon nila na gustong ipabigay sa mga pamangkin, sa mga magulang. Ako kahit wala na ako sa mga anak, ganyan, sa gamit din nila. Diyos ko, ano ba? Hindi nyo alam kung gaano kahirap ang mag-ipon ng magpakargo. Hindi nyo ba alam yun? Kung gaano kahirap magpakargo. Kasi OFW ako, naranasan ko yun guys. Nandito tayo sa Kamaysan. Yan. Alam nyo ba, konting ano lang. Kasi kanina, naalala na yung anak ko yung kargo niya. Kasi ang tagal ngayon lang nagka-problema. Kasi dati naman ako OFW, tagal din ako sa Kuwait, sa Dubai, sa Bahrain, sa Malaysia, sa Saudi. Alam nyo guys, sa Saudi ay number 1 ang Makati. Yan, number 1 ang Makati. JP Cargo, Almula Cargo naman ako sa Bahrain. Almula Cargo. Yan sa Bahrain din, maganda rin. Tapos JP Express, nako ang daming cargo pero number 1 ang Makati. Makati ang number 1 sa lahat ng country. Sa Middle East, number 1 sa Middle East ay number 1 talaga ang Makati. Yun, doon sila nagtitiwala kasi ang Makati dahil napakaganda dati yan. Napakaganda. Yung 3 months matagal na yun. Yung 3 months matagal na yun na paghintay ng pamilya mo. Bakit ngayon lang nagka-problema ang Makati? Diba? Ngayon na nagka-problema ang Makati. Kaya nga sana asikasuhin naman na dito sa Pilipinas. Sa abroad, sa Saudi, walang problema ang Makati. Tanggap sila ng mga nagpapakargo na mga Pinoy. Dito lang ang may problema sa Pilipinas. Kaya dapat asikasuhin na, ayusin naman na para matanggap na. Tapos na ang New Year. Yung mga laman ng kargo, wala na. Diba? Hindi mo alam kung bulok na gaya yung napanood ko dun sa Davao. Na lahat pinatapon lahat yung mga na demolish na yung doon yung company ng cargo na Makati. Kawawa naman yung mga nandun, nakatapon lahat yung mga gamit, mga damit. Alam niyo guys, yung anak ko, grabe pag nagpakargo yan, puro bago. Pero ngayon anong nangyari? Palpak, wala. Kaya sana naman bago siya aalis, sana mahintay naman niya na i-open, na pangarap niya na i-open sa harapan ng mga anak niya yung kargo niya. Na ibigay naman yung mga hadiah na yan. Ano ba ang nangyayari? Ay nako, tanawin ng Pilipinas. Cargo please, come here. Na-miss ko na yung kargo ng anak ko, wala. Ilang buwan na malapit na naman ang uwian sa Saudi. Ay nako, sabi ko nga, huwag ka nang magpakargo. Huwag ka nang kayong mga OFW, mag-ipon na kayo, huwag na kayo magpakargo. Kasi ngayon, nako, daming nangyayari sa mundo na hindi mo maintindihan. Ayan, si Lola, nagsasalita na naman. Kaya yan, sana maayos na yan. Maayos na para yung pagtingin ng mga tao, mga OFW ay mapagbigyan naman yung kahilingan nila. Yung iba, naghihintay yung pamilya nila dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon, wala pang nahintay. Tagal.